Tinapay kapalit ng basura, yan ang programa ng isang barangay sa Mandaluyong para mapanatili ang kalinisan. Isa raw ito sa mga paraan ng lokal na pamahalaan para maiwasan ang pagbaha sa lungsod. Live mula sa TV5 Media Center nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, may nagbabadyabang sama ng panahon at paano pinaghahandaan ng Mandaluyong LGU itong pagbaha? Alam mo, Gigi, mga kapatid, hindi bababa sa 20 sako ng mga basura ang nahahakot araw-araw ng mga tinatawag nilang Estero Angels dito sa Maytunas Creek sa bahagi ng Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong City. Ang iniiwasan kasi nila ay makadagdag pa sa dahilan ng pagbaha itong mga kalat na ito na bumabara sa mga creek, lalo na't konektado ito sa may San Juan River. Alinsunod sa utos ng Mandaluyong LGU, pinatututukan ng paglilinis sa nasa 27 barangay ng lungsod, lalo na sa mga estero. Pero bukod sa paglilinis, nauna nang inilunsad ng naturang barangay, itong Barangay Daang Bakal, yung binanggit mo, Gigi, no, na tinapay kapalit ng plastic na bote program. Kada isang pirasong boteng plastic, abay isang tinapay naman ang kapalit. Ni-level up din nila ito kung saan pwede ring ipalit ang plastic bottle sa itinatanim nila mga gulay at mga isda gaya ng hito at saka tilapia. Narito ang pahayag ng barangay chairman ng Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong. Nakatulong na kami sa environment, nakatulong pa kami sa nutrition program ng barangay. Ang nakolekta namin last year is tarang 7,500 kilos na plastic. Wow. Imaginein mo kung hindi yan nakuha, saan yan pupunta? Hindi kami ang solusyon sa problema sa baha at sa basura, huwag na lang kami makadagdag pa sa problema. At Mon, may ganito rin bang programa ang ilang lungsod pa, iba pang lungsod sa Metro Manila? Well, iba-ibang initiatives din ang ginagawa naman ng iba't ibang LGU dito sa Metro Manila. Gaya na lamang sa Quezon City kung saan puspusan naman ang pagbubuhay nila sa mga creek ng lungsod. Alinsunod din sa kanilang drainage master plan. Pinakahuli sa kanilang binuhay or nirestore itong estero sa may Doña Carmen sa Barangay Commonwealth na mula 48 cubic meters mas napalawak nila ulit ang kapasidad nito hanggang 516 cubic meters. Sinusulong din ng QCLGU yung pagkakaroon pa ng mas malawak na water detention facilities ang lungsod. Bagamat nagagawa naman doon nila ito pero small time lang sa mga basketball court lamang, kaya humihiling sila ng tulong sa national government lalo't malaki-laking budget ang kakailanganin dito para sa tinatawag nga na massive detention facility or detention basins ng tubig at flood interceptors na ilalagay sa lungsod. Pakinggan natin ang pahayag ng Quezon City LGU. Napansin po natin na maraming networks po ng waterways. Ang perhaps dati waterway siya pero ngayon mga kalsada na, mga gusali na. So ang ginagawa po natin as much as possible, kung meron pa pong mga available areas po na dating mga creeks, nire-restore po natin. Hindi po siya absolutely makakasolve ng pagbaha but nababawasan po niya yung mga dating binabaha, fortunately po. Gigi, sabi ng MMDA, basura pa rin ang numero unong problema nila na bumabara sa mga pumping stations dito sa Metro Manila. Sa katunayan, aabot daw sa nasa 1,000 toneladang basura ang nakukuha nila mula sa iba't ibang waterways ng rehiyon kada buwan. Narito ang pahayag ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. Halos lahat ng retention fund natin ay may nakapaligid na informal settlers. Ang obvious na sagot dyan, more enforcement. No? Pero sa ngayon, ang aming gustong i-intervene, education muna. Baka naman hindi lang naintindihan at hindi naniniwala at parang jaded na ang ating mga tao na sabihin na, maliit lang na bagay yan eh. Maliit lang naman, isang dustpan lang naman to eh. Gigi, paulit-ulit na panawagan ng mga otoridad sa mga kapatid natin, wag pong basta-basta magtapon ng basura kung saan-saan dahil alam nyo na ang pwedeng maging resulta niyan. Ito ay pwedeng magdulot ng pagbaha na talaga mahihirapan lang din tayo kalaunan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Gigi Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.